Tagal to? English lang yung tanong pero Tagalog. So, ayun. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Mary J. de la Cruz at siya po si Deborah Campanero, isa pong discipleship teacher namin. So, we are assigned po na gumawa ng interview about sa mga different stressor or mga stress na naibibigay sa isang tao. So, cut na. What are the different factors that give you stress? So, maraming mga bagay na nakapagbigay ng stress. Una, ang trabaho kasi since ako ay nagtatrabaho sa CBN Asia. So, we are receiving calls from different countries. And those calls are from the people who are problematic, stressed, and suicidal. So, jobless, sick person or people. So, yun. So, dahil sa kami nag-receive ng mga calls nila, and they're asking for encouragement and prayers, then, yung pakikinig pa lang, while listening to them, to their problems, dun pa lang ma-absorb na yung problema ng iba't ibang klase ng tao. So, isa yun sa factor na malaking nagbibigay sa akin ng pagka-stress. So, at syempre sa bahay din, yung mga kasama mo sa bahay, kapag ka hindi nagiging maayos yung pag-usap sa'yo or hindi maayos yung kanilang mood, ganyan. So, nakakasama ka dun sa mood nila. So, na-stress din ako dun. Ano ko bang nakaka-stress daw? Sa palagay ko yun lang yung dalawang nakakapagbigay sa akin talaga ng stress. What is the most stressful situation you face in your life so far? So far, being a parent. Kasi I adopted not a child because he's already in grade 12. So, yun siguro yung challenge as a parent na hindi naman sa'yo lumaki yung bata. Pero lumaki siya sa broken family, and at the same time they dwell on the streets. So parang ganun. So parang mahirap na i-handle kasi syempre hindi naman sa'yo galing. At syempre yung kinalakihan niyang environment ay talagang hindi mo sasabihin na maganda. Hindi mo masasabing maganda. Talagang nakakatakot. Maraming mga tao na umapi na dun sa bata or nagbigay sa kanya ng sugat sa puso at sa isipan. So dahil siguro doon, kaya ang hirap na disiplinahin din or ang hirap na pasunurin. So paano niyo po nakahandle yung pag-aalaga doon? Well, pag-aalaga doon, or dun sa particular na stressful situation, paano niyo siya hinahandle? O kasi syempre dahil sumasagot na yung bata, no? Hindi naman kasi bata na, so sumasagot na yun. So ngayon, ang dami yun ng katiran. At minsan nagiging baliktad yung sitwasyon. So parang ako na ngayon yung mali at siya na yung tama. Sa paningin niya kasi yun. Pero syempre, hinahandle ko yun. Ang ginagawa ko, pag gano'n na parang nag-iinitan at hindi na ako pinapakinggan. Ang ginagawa ko, tumatahimik ako. Tapos, hindi na ako makikipagsumbatan. Kasi hindi naman ako papakinggan. So, ang ginagawa ko, sa utak ko, nananalangin na lang ako. Na baguhin ng Panginoon yung kanyang puso, yung kanyang isipan. Yun yung ginagawa. Kasi yun naman, wala nang magagawa. So, it's only God who can do something about it. So, kaya ganun. So, next is, how do you prevent a situation from getting too stressful to manage? First of all, I talk to God. Yung una talaga. And then, through the guidance of His Word. Talagang yun yung magbibigay sa'yo ng kaliwanagan, paano ba i-handle yung mga bagay-bagay na nakaka-stress. At yun din yung magpapagaan sa'yo. At madalas din, nagbabasa talaga ng Bible. And isa nga sa pinaka-effective din ay yung pag-awit, yung maawit ka para sa Panginoon. Kasi 'di ba sa Bible,
kung ano niyo sa Old Testament, na-discuss doon, yung mga hari, kinakailangan may mag-aaliw sa kanila. At sa pamagitan, kadalasan yun, nung si King Saul pa, ang hari, pagka nagugulumihan siya at iniistorbo siya ng mga demonyo. So, stress na stress siya nun. Kasi nga, demonyo yung mga nagpapastress sa kanya. So, pagka ganun, ang ginagawa ni David, tinutugtugan siya ng harpa, ng mga tugtugin na makalangit. At yun yung nagpapalayas ng mga demonyo sa kanyang paligid, sa paligid ni Saul na nagbibigay sa kanya ng mga stress at kagulumihanan. So, kaya, ang ginagawa ko talaga, yun, umaawit yung utak ko, at nananalangin ako, at nagbabasa din ako ng Bible for me to be guided. So, itong last question is, as a child who witnessed the hardships and difficulties of your parents, what are the things that you wanted to say to them? Bilang bata kasi, bilang kabataan, ang pinaka-importante na malaman ng isang bata, na hindi dapat siya nagtataas ng boses sa kanyang magulang. So, i-advise ko na okay lang naman na sumagot, pero huwag mong pagtataasan ng boses yung magulang mo na parang ikaw na yung mas mataas sa kanila. Because, hindi mo pa kaya eh. So, una sa lahat, bilang kabataan, pakinggan mo lang sila. Kasi hindi naman natin alam kung ikaw ba yung tama. Kasi kadalasan alam nila magulang na kung ano yung katwiran ng bata. Pero, ang bata akala niya siya yung tama lagi. At mali yung magulang niya. Pero mas maganda na sasagot man tayo, huwag mataas yung boses. At pakinggan natin kung ano yung sinasabi, yung payo ng magulang. Kasi hindi naman siya magpapayo na masama sa atin. So, yun yung may advice ko sa mga dumaranas ng stress sa kanyang bahay. Mas maganda na rin na tumahimik na lang tayo. Manalangin, magbasa ng Bible, magbibigay ng kaliwanagan at magpapagaan sa kalooban talaga. Kapag ka Diyos ang kinakausap natin. At yung salita niya, mismong message kasi niya, so yun yung magbibigay talaga sa atin ng kaliwanagan. So, instead na magiging ma-stress tayo sa loob ng bahay, since positibo ang isipan mo na may Panginoon na tumitingin sa'yo at nagagabay sa'yo, magiging magaan lahat ng bagay. Yung stress mo mawawala yun or magiging magaan yan para sa'yo. So, yun, natapos na yung interview natin with Ma'am Deborah Campanero. So, nalaman natin yung mga different factors na nakakapagbigay sa kanya ng stress. So, ayun, at ito po ang aking performance class.